everyone! Good morning! I'm back! This is Sambrusas and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh! This is it guys, pag-uusapan natin ngayon, reaction natin dito sa naganap na Mr. Manhunt International 2025. Yan ang pag-uusapan natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people, mabuhay! Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre sa lahat naman ng mga bago nating subscribers dyan, hello po sa inyo lahat. Maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo syempre dito sa channel ko. At syempre sa lahat naman ng makamamasam dyan na laging sumusuporta dito. Araw-araw, lagi-lagi, maraming salamat guys sa inyong lahat. Syempre usapang Mr. Manhunt International reaction tayo ngayon. Live na live. Fresh na fresh. Ayun, fresh na fresh galing sa live. Ganon. So, syempre umaten ako kagabi at masasabi ko, bongga ang kanilang finals night. Sobrang panalo. Ang sosyalan ng dating. Isa to sa mga kinikilalang matinding male pageant sa buong mundo. Talagang masasabi ko, oy, intibay nito ha, kasi 23 years na siya. Etong edition na to, napakaswerte ko kasi naging part ako ng pageant nila. Ibig ko sabihin, naging press ako sa kanila. Hindi ako nanonood ng Mr. Manhunt International, pero first time ko. And then natutuwa ako kasi na-experience ko. At ang kandidato nga natin dito ay si Jordan San Juan na napaka-gwapo, napakabait at napaka-sweet na bata. Anyway, so pag-usapan natin yung pageant nila. Syempre, maliit lang yung venue para lang to sa mga bilang na mga tao na a-attend talaga ng pageant nila. Sosyalan yung dating, alam mo yun, at saka grabe. Ang ganda ng lightings, panalo ang entablado at talagang masasabi ko, ang bongga ng pageant. Mabilis yung pacing ng pageant nila. Tuloy-tuloy talaga. Ang hindi ko lang gusto doon, yung blocking ng mga kandidato. Kasi syempre, dapat binigyan talaga nila ng kanya-kanyang moment. Pero since na siguro coronation na, tapos final game na, and then siguro may napili na talaga sila doon sa pre-judging pa lang. And pasasabi ko doon talaga nabigyan nila ng matitinding eksena yung mga kandidato. Pero dito sa finals night talagang ano mo yun, parang meron na silang naka-format na. Yung ganon. So, formality na lang. Kumbaga may kokoronahan na. Doon pa lang sa sa pre-judging, nakita ko na yung potential ni Franz talaga. Si Franz talaga, isa yun sa mga nakikita natin. Actually, medyo surprising lang yung finals night kasi marami akong nakita na potential noong, tawag dito, nung pre-judging nila na parang nagulat ako sa resulta na bakit ganun ang nangyari. Diba? Ganon. Talagang surprising at gulatan. Ayun yung reaction ko. Nakakaloka, nakakagulat. So, pag-usapan natin yung pumasok sa top 20. So, nung simula nung pageant ay nag-introduce muna yung mga kandidata tapos binigyan sila ng chance na maipakita uli yung kanilang attire noong model. Kasi ang pinagbasihan nila dito, yung model, swimsuit, at saka formal dress, formal wear, ganon. So, yung model attire nila, pinakita naman sa mga tao, pero mabilis na yung pacing. Hindi na siya katulad nung pre-judging na talaga one by one. Bawat isang kandidata binibigyan nila ng 1 minuto. And then dito, talagang sabay-sabay na, mabilis lang, parang 30 seconds lang, mga ganon. At dito, masasabi ko, mas parang kung titignan mo yung level ng mga kandidato noong prelim at saka ngayon, mas angat talaga yung energy nila. Mas angat yung binibigay nila. Sabi ko, ay pukpukan na talaga ang labanan. And then, after that, nag-swimsuit pa silang lahat. Nag-swimwear. Ang wear nila yung color black. At doon naman masasabi ko, in fairness. So, yan. Ang galing din ng mga execution ng mga kandidato. At tapos noon, tinawag na nga yung top 20. Sa top 20, syempre, ina-expect ko naman talaga na papasok si Philippines kasi parang feeling ko nga, maganda yung ipinakita niya nung preliminary competition. Pero kasi nung habang nanonood ka doon, makikita mo na parang medyo mahigpit ang labanan. Kasi nga, pag nakita mo talaga sila sa personal,
mabibilang mo talaga yung mga masasabi mo, ay ito papasok sa top 20, ito papasok sa top 10, ito papasok sa top 5. Ang estimate ko kay Jordan, yung nag-usap nga kami, sabi niya sa akin, mama, baka hanggang top 20 lang ako. Sabi ko, I think hindi. Kaya mo pang dumating sa top 10. Oo. At dahil nakita ko naman, nung ibinibigay niya talagang performance doon sa, sa prelim, pag nakita mo siya in person, and then, kasi syempre nasa likuran kami ng mga hurado, pag nakita mo sila, isa-isa, grabe si Jordan doon. Ang galing ni Jordan. Ang mukha siyang mamahalin. Hindi siya katulad ng mga ibang kandidato na laban, pero dito talaga, makikita mo si Jordan, ang mukha siyang mamahalin na lalaki. Yung ganon. And then, pagdating naman sa, sabi ko, baka top 10 kaya mo. Pagdating sa top 5, kasi marami kang maiisip na I think medyo mahihirapan talaga dito si Jordan. Pero kahit nga naman yung taga-inspired, sinabi niya sa akin na baka top 10. Pero yung gabi na kasi, kagabi, parang nabago yung yung laro. Kaya lumaki yung chance talaga ni Philippines na makarating hanggang sa dulo ng laban. So, surprising talaga yung laro kagabi na magugulat ka. Kasi kung titignan mo sa social media nila, nagbigay ng mga special award, halos sila talaga din yung makikita mo na potential. Yon. Kaya sa top 20 nila, medyo nagulat ako kasi syempre, pumasok nga si Venezuela sa top 20. Andyan din sa top 20 si Panama. Si Panama talaga pag nakita mo siya sa person, ang kinis-kinis, ang gwapo-gwapo, panalo ang execution. Tapos si Venezuela naman, kapag nakita mo yan sa person, grabe yung yan, tindig yan. Pero mas gusto ko siya na walang damit more than sa nakadamit na siya. Mas hindi mo ma-appreciate yung itsura niya kapag nakadamit, pero kapag naka-underwear lang siya, swimwear, ay ang winner. Sabi ko nga sa kanya, ang ganda ng katawan mo. And then si Panama, talagang palaban, sophisticated yung dating na, alam mo yun na kaya lang medyo maliit. And then si Australia, ang sexy talaga gumalaw nito. And ayun, talagang expected ko si New Zealand, isa to sa mga top contender talaga sa competition. And then si Jamaica, palaban si Jamaica. Si Myanmar, talagang humataw din. Si Thailand, si Spain, and then si Puerto Rico, si Sri Lanka, si Pakistan, si Vietnam, Mexico, France, at saka si Cuba, si Nigeria, Philippines, Turkey, at saka si South Africa. Nawala dito si Indonesia. Actually, si Indonesia, pag tinignan mo yung galawan niya doon sa sa finals, sa prelim, malinis yung galawan. Plus, nakakuha pa to ng award dahil siya ang naging Continental of Asia. So, sabi ko, baka pumasok to sa top 20. Pero nagulat ako, wala siya sa top 20. At isa sa mga tinitignan din namin dito na talagang masasabi ko din palaban, si North Macedonia. Nawala siya sa top 20. Siya yung masasabi mong El Tocuyo sa competition. Kaya maraming nagulat na, wala siya sa top 20. So, yon. Pero, sabi ko, mukhang nagbago yung laro. Dahil nga isa yun sa mga malakas. Kumpara kay Cuba, parang feeling ko, mas panalo to. Pero sa top 20, masasabi mo, matitindi talaga. Kasi yung mga bet mo talaga na parang feeling mo, ay maglalaro to, andyan lahat. So, sabi ko, na El Tocuyo sa Indonesia. Kasi isa siya sa mga parang iba din yung galawan, lalo na yung sa finals night na iba na talaga yung binibigay niyang parang mas kumpiyansa na siya dahil nakakuha siya ng special award. And then, actually, ang malakas dito sa top 20 na pumasok, si New Zealand, medyo kakabahan ka, si Australia, si Panama, saka si Venezuela. Malalakas yan mga yan eh. Tapos si Myanmar, nagulat ako kasi
sa totoo lang, surprising ang pagkapasok ni Myanmar. Si Thailand, papasok naman talaga si Thailand. And then, isa din sa mga nakikita kong malakas dito ay si Vietnam. Nagulat din ako kay Vietnam. Si Mexico, si Korea na medyo na El Tocuyo. Si Cuba, malakas yan. Philippines. So, sabi ko, kung mag-swim, kasi ang iniisip ko kanina, baka magsuswimsuit round pa sila, yung isa-isa talaga, parang back to zero, tapos balik sa competition. Sabi ko, kaya ni Philippines maka-top 10 talaga. Ayun talaga yung estimate ko sa kanya, kaya maka-top 10. Kasi parang ang feeling ko, back to zero sila. Pero, binalakad uli sila na naka-swimwear. Ang ganda ng swimwear nila, no? So, nag-request din ako na sana bigyan ako nun. Pagkatapos, medyo may kapa na. Kaya mas bongga yung itsura. And then, ayun, 2x2 sila lumabas. So, sabi ko, ay, ang tindi. So, doon medyo parang sabi ko, sana mas maganda yung top 20 inisa-isa. Kasi yung blocking talaga, kung kumukuha ka ng video, maguguluhan ka kasi hindi mo alam kung saan ka magfo-focus, doon ba sa dalawa, o magfo-focus ka sa ano, yung position pa namin. Medyo nasa harapan na, nasa dito sa gilid na ganito. Pero yung center kasi, inanon nila. So, sabi ko medyo bongga to. Anyway, so na-surprise ako doon sa result ng top 10 kasi ang pumasok si Vietnam. Sabi ko, wow, ang lakas ni Vietnam. And then, surprising talaga siya sa akin kasi kumpara kay marami pang malalakas eh. And then, andyan din si France. Si France talaga consistent yan. And then si Sri Lanka, nagulat din ako kay Sri Lanka kasi nakarating pa ng top 10. Si Thailand, expected ko naman na makakarating talaga ng top 10. Si Nigeria, si Jamaica, and si Philippines. So, kung titignan mo, medyo iba na talaga yung laro. Tapos sabi ko, hala, si Turkey pumasok. Pag nakita mo si Turkey in person, parang ang lakas talaga din ng dating niya. So, si Myanmar, surprising talaga si Myanmar kasi bakit nakapasok si Myanmar? Ang daming malalakas katulad ni New Zealand, katulad ni Cuba, katulad ni Panama. So, sila yung mga, and then, marami pa na malalakas sa top 20 na magugulat ka, medyo nag-change yung ano. So, sabi ko, hala, bakit ganito ang nangyari? Tapos, ang matindi kong nakikitang maglalaban, si Mexico. So, yun, lumabas sila ng formal wear. So, sabi ko, parang iilan na lang naman ang natira. Kumbaga, parang yung malalakas na ina-expect mo na katulad ng New Zealand, Cuba, Panama, sino pa ba? Parang feeling ko, grabe, hindi sila pwedeng mawala sa ano, hindi sila pwedeng mawala sa eksena. Tapos nandiyan pa si France, nandiyan pa si Turkey. So sabi ko medyo parang ano, but dahil nga na bago yung ihip ng hangin, so sabi ko, hala, surprising to. So sabi ko, kaya nang makarating ni sa top 5 yon. At yun naman yung pinag-usapan namin ni Jordan nung tapos namin kumain. Sabi ko nga sa kanya, ang estimate ko sa'yo hanggang top 10. Pero kapag nabago ang ihip ng hangin, makakarating ka sa top 5. At nangyari nga kanina kasi nabago talaga. Surprising talaga yung resulta. Kasi parang feeling ko, mahina na ang kalaban. At parang dito, ay okay na to. So, yon. Pero syempre, kakakaba-kaba pa din. Kasi sa totoo lang, sa top 10, malakas si Turkey, malakas si ang presensya ni Nigeria, malakas din si Thailand, and then malakas din si France. So, parang dito sa top 10, medyo kakabahan ka. Plus, nandiyan si Vietnam na parang laging tinatawag. So, sabi ko, parang ano ba? Kasi sa totoo lang, si Jordan kasi sobrang tahimik lang. Hindi katulad ng ibang mga kalaban niya na aggressive talaga gumalaw. So, sabi ko, I think kaya naman. So, katabi ko na sa upuan yung nanay niya at saka yung kapatid niya, saka yung So, sabi ko, kaya yan kasi parang, sabi ganun, top 6 daw. So, sabi ko, ay, kaya yan. So, yung tatawagin na first 5,
doon medyo kinakabahan kami kasi baka matawag na talaga si Jordan doon. Kasi hindi natin alam eh. Kasi nabago na nga yung ihip ng hangin. So, ibig sabihin, meron na talaga silang mga favorite talaga or meron na silang nakita. Kasi alam nyo guys, sa totoo lang, kung pagbabasihan mo yung nakita mo nung prelim at pagbabasihan mo yung naging resulta, magugulat ka talaga. Kasi sa totoo lang, parang sa top 10 dapat pumasok si New Zealand. Ang lakas ni New Zealand. Pag nakita mo sa personal, grabe ma-amaze ka sa kagwapuhan niya. Tapos si Panama. So, kahit maliit si Panama, yung performance niya, okay na okay. Tapos, yung sila Australia, medyo nakakagulat din yung mga galawan. Kaya sabi ko, medyo talagang nabago talaga. At dito, yung nabago na, sabi ko, kaya na ni Jordan dyan makarating. Kasi easy na lang talaga. At ayun nga. So, yon. At itugtog talaga niya. Pero yung habang tinatawag na unti-unti, so kasi parang nagsimula sa 10th runner-up, di ba? 9 runner-up, 8 runner-up, 7 runners-up. So, yung mga habang papausog ng papausog yon at hindi pa tinatawag si Philippines, talagang mapapasigaw ka talaga sa tuwa. Kasi, parang nasa laylayan talaga siya na sabi ko, ay baka nasa dulo pa to. Sabi ko pa nga, pwede pa nga siguro to mag-last to standing. Kasi yung in-explain niya sa akin ni Bragais, yung kung ano ba yung hinahanap nila, nasa katangian talaga ni Jordan na pwede din talagang mapili. Pero kasi si Jordan kasi, parang ang ino-offer kasi ng mukha niya, limited lang. Hindi katulad nung kay France na kapag siya variety. Pwede sa ganito, pwede sa ganito. Saka yung personality niya talaga, lagi naka-smile. Tapos ang ganda niyang tignan. So, yun. So, kaya sabi ko, either pwede pang makarating si Jordan sa first runner-up. Sabi ko pang ganon. Kaya lang, syempre politika. Si Sri Lanka talaga nagulat ako bakit siya nakarating hanggang sa first runner-up. Kasi nga sa Sri Lanka gagawin yung pageant sa susunod na taon. So, wala na akong masasabi doon. Pero, totoo lang kung iisipin mo, bakit kaya siya nandyan? And then, fourth runner-up si Vietnam. Actually, yung dalawang Asia, actually tatlo, di ba? Sri Lanka, Asia din to eh. Ginawa nilang ang daming runners-up na Asia, no? So, Vietnam ang fourth runner-up. So, sabi ko, natuwa ako kasi parang nauna nang tawagin si Vietnam. Kasi kung papansinin mo sa first game, sabi ko, parang dark horse si Vietnam dito na parang laging lumulusot tayo. Mga tipong, baka mamaya siya pa yung magwagi. So, Vietnam ang fourth runner-up. Tapos, tinawag na si Jordan na third runner-up. Pero sabi ko, okay na yon. Kasi noong last year, naka-second runner-up tayo. And then, marami ako nababasa sa mga comments ninyo na nakukulangan kayo sa galawan ni Jordan. Pero tulad nga ng sinabi ko, laban lang. Kasi, syempre, hindi naman natin alam ko ano yung ipapakita niya talaga, di ba? And then, happy naman ako kasi yung nakita kong performance niya doon sa entablado, talagang nilevel up niya. Kung titignan mo yung prelim. Kaya lang, parang hindi pa rin ako sigurado na parang aabot siya sa top 5 kasi nga, yung laro kasi nung gabing to, medyo parang pumasok lahat nung nakikita mong malakas eh. Kaya lang nag-cut lang sila nung sa dulo na yung ganon. And then, second runner-up naman si Jamaica at first runner-up na si Sri Lanka. At ang nanalo nga ay si Adonis ng France. So yun. So wala akong comment kay Adonis kasi si Adonis naman yung nakikita ko na from the beginning, and then surprising din yung nakarating tayo sa top 5 kasi nga tulad nga na sinabi ko, maraming malalakas, maraming magagaling, pero grabe, nakita din pala talaga nila yung galing ni Philippines. So, ibig sabihin, lahat ng ipinakita dito ni Philippines na sinasabi ninyo, bakit ganito, bakit kulang, and then bakit ganyan lang yung katawan niya, isang taon na nag-prepare, lahat nung ipinakita niya ditong galawan, na sinasabi niya sa akin nung gabi na, sabi ko, napansin ko sa'yo, hindi ka masyadong ma-eksena, pero yung appeal mo, the way na tumingin, na parang
tingnan ninyo ako, piliin ninyo ako. So sabi ko, doon panalo ka talaga. Tapos sabi niya sa akin, yes. Oo. So yan. So doon sa part na yon naging happy ako kasi parang tama pala yung galawan na ipinakita niya na sinasabi ninyong mali na hindi dapat ganon or nakukulangan kayo. Pero lahat ng ipinakita niya pala doon sa competition ay tamang galawan lang. Siguro kung may kulang man, siguro marami talagang malakas na kandidato. So walang kulang. Kumbaga parang marami talagang malakas. But kung iisipin mo, ang layo nung narating ni Philippines, sabi ko nga sa kanya, layo na narating mo. So, happy na ako for you. And then, I think dapat maging masaya tayo at maging proud. Dahil, ginawa naman ni Jordan San Juan yung kanyang makakaya sa competition na to. And then, ayun. So, masaya. Natapos siyang masaya. Masaya ako. Masaya silang lahat. And then, of course, yung winner naman, wala naman tayong masasabi. Kasi from the beginning naman, talagang nakitaan na rin namin talaga ng potential si France na maging title. At, ayun. So, may mga ine-expect ka na sana nakarating sa top 5 or nakarating sa pero hindi na sila umabot. So, ganun talaga. Hindi ko alam kung ano yung dahilan, but congratulations pa rin sa lahat ng mga nag-compete ngayong taon na to dito sa Manhan International 2025. So, yun! So, kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? Ano ba ang reaction ninyo sa mga nakita ninyo dito sa Manhan? So, please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman yung opinion nyo sa mga pinag-uusapan natin. So, yon. So, syempre maraming salamat sa inyong lahat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell to more updated syempre sa aking mga chika. Sabi nga ganon, always keep smiling and laban lang. So guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.